Noong unang panahon, sa probinsya ng Bohol, parteng Kabisayaan, may lupang malawak, subalit ito ay tuyot. Makikita mong kabiyak-biyak ang lupain kapag tag-init. Talagang pagpapawisan ka kapag napadaan ka sa lugar. Subalit kapag tag-ulan, ito ay maputik at siguradong mababaon ang iyong mga paa kapag ikaw ay nakayapak. Ngunit, kung araw ng taniman ay maaliwalas ang kapaligiran sa kulay ng berdeng tanawin ng pook. Ayon sa matatanda roon, may isang araw sa magkabilang dulo ng isla na may dalawang higanteng dumating. Ang isa ay nagmula sa parteng timog at ang isa naman ay sa hilaga. Ang mga naninirahan doon ay nangangamba na baka magkita ang dalawa. Kaya't nilisan pansamantala ng taga roon ang lugar. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkita nga ang dalawang higante. Anong ginagawa mo sa aking nasasakupan? Ito'y aking pag-aari, kaya't umalis ka na. Galit na sabi ni higanteng mula sa timog, maghanap ka ng lugar na iyong aangkinin. Aba, ako yata ang nauna rito at ito'y pag-aari ko na. Sagot din ng galit na higante mula sa hilaga. Ikaw dapat ang umalis. Hindi maaari ito. Ito ay pag-aari ko. Sabay padyak ng higante mula sa timog at nayanig ang lugar na parang lumilindol. Lalong hindi maaari. Mas malakas ang padyak ng higante mula sa hilaga. Noong panahong iyon at katatapos pa lamang ang tag-ulan at maputik sa kinatatayuan nila, ang ginawa ng isang higante ay bumilog ng putik at ibinato sa isa. Subalit gumanti din ng isa at humulma rin ng isang bilog na putik at siya ring ibinato sa kalaban. Walang tigil na batuhan ng binilog na putik. Hanggang ang dalawa ay hingalin, naubusan ng lakas at nawala ng hininga. Tumumba ang dalawang higante na wala ng buhay. Marami ang nakasaksi sa pangyayari na taga roon. Ang sumabat sa paningin ng mga tao, ang malahiganting bolang putik na siyang gumamit ng mga nasabing higante sa pagbabatuhan. Pagkatapos ng pangyayari, nagsibalikan ang naninirahan doon. Namuhay ng mapayapa at masagana dahil sa bulubunduking ginawa ng mga higante na kulay tsokolate na sila ring napakikinabangang taniman. Ito ang pinagmulan ng Chocolate Hills. At dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang alamat ng Chocolate Hills. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood mga kabinibini. Please like and subscribe. Mag-iingat po kayo. God bless po. Bye!